Hanap po ba isang smartwatch na sporty at functional pero hindi masakit sa bulsa? Then, ito na ang bagay sa inyo. Hey guys, James here at welcome sa ating channel. So, video natin po ngayon ay isa-setup at susubukan po natin itong Hailu Solar Neo smartwatch at alamin natin ang mga bagay na nagustuhan ko at yung mga bagay na kailangan pa pong i-improve dito sa watch na ito sa ating full review. So, simulan na po natin yung video sa unboxing. Ito yung retail packaging ng Hailu Solar Neo watch na kulay orange at white ang box na may pangalan at photo ng watch sa gilid. Tanggalin natin siya ng selyo nito at pagbukas po natin ay bubungad agad yung mismong watch. Itabi mo natin siya sa gilid at sa ilalim naman ay makita natin yung kanyang USB charging cable at ang kanyang manuals. Itabi na natin yung box ngayon at focus na po tayo dito sa smartwatch. Ang nakuha kong color ay white cream pero meron siyang black color din. Tanggalin natin yung sticker niya at open na po natin yung crown na button also. So once boot up na, dadanta po tayo sa language settings at may lalabas na QR code. Pero bago natin setup, may konting disclaimer lang po tayo. Itong unit po na ito ay bigay ng Hailu Philippines para i-review at gawan po ng video sa ating channel. Pero gaya po na ibang review videos ko, wala po silang additional input or advanced copies nitong review na ito. Sabay po nila itong napapanood kasama po ninyo. At kung interesado po kayo sa smartwatch na ito, available po siya ngayon sa lahat ng online platforms nila katulad sa Shopee at Lazada, especially this 9/9 sale for only 1,329 pesos. Ang kanyang SRP is around 1,599 pesos. So, yung mga links po niya ay nasa description sa ibaba. So, balik na po tayo. Yung QR code ay nasa display at gagamitin natin po siya sa kanyang app mismo na Hailu Fun app which is available sa Apple App Store at sa Google Play which na-install ko na po siya kanina at kailangan na lang po natin mag-login o mag-sign up kung first time nyo pa lang dito. After mag-login, i-click nyo na po yung add device at pinili ko yung Solar Neo. Open na po yung Bluetooth at GPS ng phone ko at na-discover naman po siya agad ng watch. Then may prompt doon mismo sa watch to approve yung pairing at pagkatapos i-pair, may isang update po para doon sa watch at pumili na rin ako ng mga preloaded na watch faces at ngayon, pwede na pong gamitin ang Hailu Solar Neo. So, simulan po natin ng review sa kanyang design. First impression ko po lang dito nagustuhan ko na yung aesthetic niya. Classy na medyo sporty siyang tignan ala mechanical watch. So, pwede mo siyang gamitin sa kahit anong okasyon. Yung kanyang case is made from plastic habang ang bezel ay zinc alloy naman. Keep in mind lang na medyo affordable po itong smartwatch na ito. So, naiintindihan ko na gawa po siya sa plastic at lightweight nga lang siya. Sa buttons naman niya, meron tayong power button na crown din to navigate the watch. Sa gitna naman ay may microphone. And lastly, meron po siyang sports button sa side. Sa right side naman ay meron pong speaker grill. So, check na natin po siya sa ilalim ng watch. Sa gitna ay merong kanyang sensors that consist of a heart rate sensor, motion sensor at blood oxygen sensor. At sa pinakababa naman po ng watch na ito is yung contact pins niya para doon sa charger. In terms of the watch strap replacements, 22mm po siya at madaling palitan naman dahil meron siyang quick release mechanism. So you can use any straps na meron po kayo. Okay, diretso na po tayo sa kanyang display. The Solar Neo has a 1.53-inch TFT LCD display with 360p resolution. Sadly, hindi po siya AMOLED. But again, affordable po ito. So, hindi tayo pwedeng mag-expect ng ganun dito. At ang automatic con lang dito is yung sunlight visibility. Since LCD nga lang po siya. Okay, pag-usapan natin ng kanyang software both sa watch at sa app. Sa watch po, swipe down from the main menu is yung quick toggles para sa battery, percentage, Bluetooth, brightness, watch location at flashlight. When navigating naman from left to right, makita nyo by default is yung step counter, rate charts, weather outlook, sleep tracking, music controls, and blood oxygen levels. Swipe up naman po tayo is yung mga notifications niya. Pero meron pa namang ibang mga features na pwede kayong maglagay dito na makita po ninyo sa app. And speaking of app, sa Hailu Fun app ay straightforward and layout po niya ay nandoon yung mga features niya for sleep, exercise, stress, at heart rate. Then, pwede kayong pumili sa 150 plus na watch faces po nito. But pinili ko yung white background ala sports car para sa ating sample dito. Pag napindot nyo yung crown niya, it will take you sa main menu niya at ikutin nyo lang po yung crown at mag-scroll up and scroll down po siya to see the menu. Very convenient po siya para hindi madumi palate yung screen po ninyo over time. Ngayon, pag-usapan muna natin yung ibang mga features na kasama nitong watch na ito. Simulan natin sa IP rating. IP68 po siya, so pwede nyo po siyang gamitin sa swinging, pero iwas lang
naman tayo sa salt water para iwas sira. And naka-Bluetooth 5.3 po siya, so maganda yung connection. At finally, meron po siyang speaker calls. So, which is a great addition, pero in my testing, it's somewhat decent here, but since mura lang po ito, di po tayo mag-expect ng sobrang good na call quality dito sa kanyang speaker. So, bago tayo pumunta sa pinaka-importanteng segment, kung nagustuhan po ninyo itong video na ito, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at hit niyo na rin po yung bell icon para updated kayo sa mga bagong video natin. At huwag niyo rin po kalimutan i-follow ang ating mga social media accounts na makita po ninyo dito sa screen or sa cards na nasa itaas. So, ito na. Pag-usapan na po natin yung pinaka-importante na segment ng review po na ito, yung tracking po nito sa watch. Simulan natin sa steps. So, I compared this on my Galaxy Watch 4 Classic, and when it comes to differences nila, some of the time ay sobra siya sa bilang, minsan naman kulang. But around 150 to 250 steps yung difference po nila. But para sa akin ay okay na po ito since sobrang mura lang na itong smartwatch na ito. So in terms of exercise, the Solar Neo has around 127 sporting modes to choose from. Pero since hindi naman na po natin masusubukan lahat, nag-try na lang po tayo ng walking, and I can say na it gets the job done. Wala nga lang siyang auto pause feature, which is a missed opportunity here. Also, by the way, wala po siyang GPS to track yung lakad po ninyo, so kailangan nyo po yung phone po ninyo to record if you really want GPS. In terms of sleeping naman, ganun din. Sometimes tama, sometimes hindi. So, mahirap i-pinpoint kung saan yung issue dito. But all in all, pwede na rin po yung sleep records niya. In terms naman sa blood oxygen monitoring niya, well, pwede na rin siya. It gets the job done, but nothing too exciting about. At finally, doon naman tayo sa heart rate. They have mentioned na all-day heart monitoring po siya. Pero hindi po nila sinabi kung ilang minuto yung kanilang interval sa watch. Pero sa tingin ko ay every 2 minutes, which sa price point po na ito, okay na. Pero sana at least 30 seconds yung kanyang interval para mas okay po siya. So, last but not the least ay ang kanyang battery health. So, itong watch po na ito has 300 mAh battery capacity, and they claim na kayang tumagal nito ng 8 days pag heavy use at 30 days kung light lang. Sadly, hindi ko po siya madedrain sa ngayon po and at the time of this recording. Pero from what I can see now, mukhang kaya naman po niyang tumagal ng 5 to 7 days kung heavy use po kayo. Depende na lang yan sa ginagawa po niyo dito sa ating watch. So, nabigay ko na po sa inyo lahat ng experience ko dito sa watch po na ito. Ang tanong, marirecommend ko ba sa inyo itong Hailu Solar Neo smartwatch? Well, sa presyo niya ngayon, I can say na it can do its job very well. Or in other words, ay decent enough naman po siya. Okay siya sa step counter, sa heart rate tracking, at sa sleep tracking. Plus maganda ang design niya, hindi naman po masasayang yung pera po nyo dito. While I do appreciate yung phone calls, not all people will use that on a daily basis. So, also yung lack of GPS might be a disadvantage for you. But kung titimbangin po natin yung presyo niya sa mga features na available, I can forgive the shortcomings. All in all, I can say that the Hailu Solar Neo smartwatch can get the job done na hindi gumagastos ng malaki, na halos pareho lang ang kanyang features na ibinibigay kumpara po sa competition na malapit lang sa price point niya. And kung gusto mo pong mapanood yung iba kong mga review videos, click nyo lang po yung playlist video po sa itaas, or kung gusto po nyo mapanood yung huli kong video, click nyo lang po yung nandito. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating dalawang channels. Again, my name is James at kita-kits po sa susunod na video.